the last judgment. At ito yung panahon na pinapaliwanag ano ba ang itsura o ano ang mangyayari, what's the manner or ng pagdating ng ating Panginoon. Ano ba? Maraming ni-imagine, marami nang nagbabanggit, meron pang nagpredict na ilang beses na predict yung judgment of coming of Christ, pero walang nangyari. Yung isa na sumablay para hindi siya mapahiya, sinabi niya na siya na yung si Kristo na muling dumating. And anyway, patuloy nating pag-aralan yon sa hapong ito. Bago tayo dyan, banggitin lang natin ang ating text sa hapong ito. Revelation chapter 7, verse 15 hanggang 17. Isa ito sa text na nagbibigay ng picture kung ano ang itsura ng pagdating ng ating Panginoon. Revelation chapter 7, verse 15 hanggang 17. Therefore, they are before the throne of God and serve Him day and night in His temple. He who sitteth on the throne will shelter them with His presence. They shall hunger no more, neither thirst anymore. The sun shall not strike them, and nor any scorching heat. For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and He will guide them to spring of living water. And God will wipe away every tears from their eyes. Tayo po'y manalangin. Salamat, Ama. Patuloy kaming nag-a-anticipate na iyong muling pagbabalik. It's very hopeful kami, Panginoon, na lahat ng pagdadaanan ng mga paghihirap namin sa mundong ito, lahat ng evil things na ginawa ng tao, lahat ng injustice, lahat ng sorrow na idinulot ng injustice sa bawat isa, Panginoon, lalo na sa iyong mga hinirang, ay iyon nang ilalatag at ibibigay ang iyong justisya. At ito ang iyong ibibigay na kapahingahan sa bawat isa na sa iyo, na mga bayan na sa iyo. Hindi maraming salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin at pagpapalakas sa aming aming aasahan pagdating ng panahon. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Birthday Confession, Article 37. Sabi natin, this is the last judgment. Sana pinapaliwanag ng Birthday Confession ng ano ba talaga itsura ng judgment according to the scripture. Hindi tayo pwedeng manghuhula. Doon lang tayo babase sa nung nakasulat sa Biblia. Finally, we believe, according to God's word, that when the time appointed by the Lord is come, which is unknown to all creatures, and the number of the elect is complete, our Lord Jesus Christ will come from heaven, bodily and visibly as the ascended, with great glory and majesty, to declare Himself the judge of the living and the dead. He will burn this old world in fire and flame in order to cleanse it. Then all human creatures will appear in person before the great judge. Men, women, and children who have lived from the beginning until the end of the world, they will be summoned there with the archangel's call and with the sound of God's trumpet. For all those who died before the time will be raised from the earth, their spirits being joined and united with their own bodies in which they live. And as for those who are still alive, they will not die like the others, but will be changed in the twinkling of an eye, from perishable to imperishable. Then the book that is in the conscience will be opened, and the dead will be judged according to the things they did in the world, whether a good or evil. Indeed, all people will give account of all the idle words
idle words they have spoken, which the words regards as only playing games. And then the secrets and hypocrisies of all people will be publicly uncovered in the sight of all. Therefore, with good reason, the thought of this judgment is horrible and dreadful to wicked and evil people, but it is very pleasant in great comfort to the righteous and elect. Since their total redemption will then be accomplished, they will then receive the fruits of their labors and of the trouble they have suffered. Their innocence will be openly recognized by all, and they will see the terrible vengeance that God will bring the evil ones who tyrannized, oppressed, and tormented them in this world. The evil ones will be convicted by the witness of their own conscience and shall be made immortal, but only to be tormented in the eternal fire prepared for the devil and his angels. In contrast, the faithful and the elect will be crowned with glory and honor. The Son of God will profess their names before God, his Father, and the holy and the elect angels. All tears will be wiped from their eyes, and their cause, at present condemned as heretical and evil by many judges and the civil officers, will be acknowledged as the cause of the Son of God. And as the gracious reward, the Lord will make them possess a glory such as the human heart could never imagine. So we look forward to that great day, we longing in order to enjoy fully the promises of God in Christ Jesus, our Lord. That's the whole Article 37 ng Virgin Confession, which is the last judgment. So ano yung papaliwanag natin dito? Ito yung ang purpose ng ng article na ito ay hindi natin itatalakayin kasi may mga bagay na natutunan natin, narinig natin, pero nung ating sinuri ay unbiblical at wala talaga. So ang babanggitin lang talaga dito kung ano yung nakasulat sa Biblia. So ang unang pag-uusapan natin ay yung the return of the Lord, the return of the Lord, yung kanyang pagbabalik. Sabi doon, finally we believe according to God's word when the time appointed by the Lord is come. So nilinaw, hindi natin alam kung kailan eksaktong time and place. Actually siguro yung place wala na kasi babagawin, hindi natin alam. Basta parang sabi lagi, mapapansin natin sa kanyang mga parables na sinasabi niya, darating ang Diyos na para siyang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan darating. Darating siya kung saan relax tayo, na may time na darating siya na parang ang buhay natin ay parang normal lang, na akala po parang walang problema, pero ang mundo ay patuloy na nakakaranas ng evil, injustices, kabila. Kung dito nga lang tayo sa Pilipinas, yung anong galit na natin, lalo na siguro nakakaranas ng baha. Ang galit natin sa gobyerno natin, lalo sa mga congress o sa mga kurap na ang business servisyo ay nabigay sa kanila, sila yung nagsasuffer, na sila yung nahihirapan. So, yun pa lang, galit na tayo sa mga ganong pangyayari. Lahat na yan naranasan natin. At hindi lamang yan ang isa sa pinakamalala. May darating pang mas malala ang mga bagay na yan. Marami ng giyera na naranasan ang mundo. May World War I, World War II, at may nagbabantang World War III. So imagine na lang yan, yung mga namatay sa panahon na yan, yung masamang ginagawa ng mga leaders na akala nila sila ay Diyos at kaya nilang diktahan ang buhay ng bawat isa. Yun ang nangyayari. Nangyari na throughout the history. So finally,
We are anticipating the return of the Lord. So, ano ba yung manner ng kanyang pag-return? Ito sa Acts, sabi dito sa Acts chapter 1, verse 7, sabi dito, "It is not for you to know times or season which the Father has fixed by His own authority." So, malinaw sa Biblia na wala sa atin na dapat malaman natin kung kailan ang exact time o kailan pa which season siya darating. Ang ating binigay sa atin, which is the hope and anticipation na darating siya, yun ang pangako niya. Naalala niyo, palagi niya may mga parables siya tungkol sa kanyang mga lingkod na iniwanan niya saglit at pinigyan niya ng responsibilidad since yung ang alam ng mga alipin niyang sa parable ito, na alipin niya na darating na matagal bago dumating kasi wala sinabi yung amo nila kung kailan siya darating. Pero kasi since na ang kanilang ng panahon na yan, pag umalis ang isang tao pumunta sa isang malayong lugar, mga ilang araw yan bago makabalik. Kasi wala pang bus, wala pang eroplano ng panahon na yon na kaya mong tumawid mula rito hanggang doon sa Mindanao ng 1.5 oras lang. At dito nga galing ka dito pa Cubao, umaabot ka ng 2 oras, di ba? So hindi natin alam, yung mga ganun na time, mga ilang araw sila. So yung mga alipin nila, ginagawa nila kung anong gusto nila, kasi niisip nila, malayo pa yung ating bossing, kaya gawin na natin kung anong mga bagay na hindi naman pinapagawa sa kanila. So maaabutan sila na ginagawa nila yung kalokohan nila. So yun yung mga parable pinapakita na hindi ang problema nating mga tao ay nag-anticipate tayo na akala natin okay lang gawin ko na to, hindi muna ako papasakop sa Diyos, siguro mahaba pa ang aking panahon. Hindi natin alam kasi ang buhay natin hindi tayo sigurado Kaya pag you've been revealed na sa Diyos na kailangan mo mag-repent, hindi mo na kailangan magpaligoy-ligoy pa. Repent na kasi yun na yung revelation sa inyo. Pag tinatanggi mo pa, is a form of rejection sa kanyang invitation sa iyo. So tayo, hindi natin alam kung kailan, as same thing na hindi rin tayo sure kung kailan ang ating buhay ay matatapos. Hindi natin alam. Di ba? Maaari natin maalalaman lang natin na ang sure lang ay mamamatay tayo. Hindi buhay natin na hindi forever. Baga sa bundong ito, mamamatay tayo. Hindi natin alam kung kailan. So may mga may mga ibang pananampalataya which is na ituro sa iba na wala namang palang basihan. Diba? May mga ibang sekta, ibang kulto na may alam sila na mayroong silang formulation kung kailan time, kung kailang araw dumating. Marami na nag-predict na yan and alam natin, palpak ang lahat ng yun. So wala talagang time na ibinigay which is malinaw sa ating Biblia. Kasi hindi yan concern natin. We have to trust sa kanyang promise na hindi naman siya nag-fail mula sa buong history ng nakikita natin sa Biblia. Hindi naman siya nag-fail sa kanyang mga pinapangako. Darating siya, hindi lang natin alam kung kailan. There is no calculation or formulation yung ginagawa ng ibang mga tao to point the exact day or time of the Lord's return. There are some prediction made, may mga nagpipredict, pero lumabas na sablay ang lahat. Ang iba, nagagamit pa nila yung prediction na yan sa pang-aabuso, which is malinaw, yun ang kanilang intention. Sige, ibenta niyo ng inyong mga ari-arian, bigay niyo na dun sa sinumang leader ng kulto na yun na sinasabi ganitong panahon, darating na si Lord. Ibibigay mo naman kasi baliwala na yan Sabi mo, huwag ka na mag-aral. Ano nangyayari? Doon na sila, sa isang lugar lang sila. So ganun ang mangyayari, maaabuso lang at isang evil na gawain yung ginagawa nila. So nang nawala, naghanap na ng iba-ibang excuse yung leader hanggang sa patuloy pa rin silang nauto. So yun ang dahilan kung bakit hindi ibinibigay ng ating Panginoon ng exact time.
at time kung kailan siya darating. Kasi yun ang ating problema bilang mga tao. Gagawa tayo, isipin natin, dahil alam mo kung kailan siya darating, so gagawin mo. I-enjoy ko muna ang aking kasalanan. Alam ko naman kung kailan darating si Lord. Doon ako hihingi ng magre-repent pag malapit nang dumating si Lord. So, wag na. Kasi hindi mo rin nga sigurado sa buhay mo kung kailan ka mawawala. There will be, sa pangkatotohanan, there will be only one return of Christ. Isang beses lang siya. Dumating na siya nung panahon siya yung pinako sa cross, yung una niya. So, nangako siya na darating siya muli. So, one time na yon. Wala nang third return, wala nang fourth return. May mga ganong paniniwala na sa atin ay namulat tayo sa mga bagay na yan. Yung tinatawag na millennialism. May dalawa kasing naging millennialism kasi hinati nila. May sinabi doon, 1,000, ang pag-reign ni Jesus Christ in 1,000 years. Pag darating siya rito, tapos mag-reign siya 1,000 years, aalis siya. Tapos pagtapos ng 1,000 years, babalik daw siya ulit. Papakawalan niya si Satanas. Naisip ko, ba't kaya nga ipakawalan si Satanas? Anong purpose nun, sabi ko? Di ba, sabihin, he is already reigning. Wala nang ibang power na pwedeng mag-shape ng history ng mga mangyayari. Which is, dapat lahat yun under na ni Lord. So may mga ganong, there are not no two returns which claim in the millennialism. Ano kasi ang tsura, ang millennialism. So, hindi ko na masyadong elaborate, pero ito yung pinaka-basic. Sinasabi nila, ang the first return daw nga of Christ is to establish that the 1,000 years reign, o yung paghahari ko ni Christ, when Satan will be bound and believers will be raised from the dead. So, hindi na natin pag-usapan yung pre-trip sa post-trip dito kasi walang malinaw sa Biblia. So, ito lang muna natin. No? Isa sa pinaka-prominent na nakikita natin sa interpretation ng pagbalik ng ating Panginoon. Sabi dito, believe you be raised from the dead and gathered with regenerated Jews in Jerusalem. This period is said to end with Christ's second accession and then the release of Satan to execute a reign of terror. Sa tingin nyo ba, yung mundong ito hindi na terror na talaga yung mundong ito. Yung beses na tayo nangyari yung hindi natin may imagine na pwedeng gawin ng tao. World War I, ilang milyon ang namatay. World War II, which is yung si Hitler, tinarget talaga yung mga Hudyo, pinahirapan. Dito sa Asia, marami si Pol Pot, marami siyang pinapatay. So you can imagine that evil na pwedeng mangyari. Yun na nga, yun eh. So wala nang, parang sinabi na nga ako sa Lord, sige, darating ako. Parang ganito yung mga itsura niya ng higit pa sa 2 return. Sige, darating ako. Pero saglit lang muna, parang darating siya. Iwan ko muna kayo saglit, may pupuntahan pa ako ulit. Parang ganun yung darating. So yung mga tao, hirap na. At lalo mo pang pahirapan, parang hindi mo ma-imagine na ganun ang magiging hope na binigay sa atin ni Christ. Bakit ko nasabi? Balik tayo sa Old Testament. Doon pa lang sa panahon ni Adam and Eve, nung namatay si Abel, si Cain. Namatay na si Abel, pero he heard the cry of the blood of Abel or justice. Hindi ba nag-react agad ang Diyos? Hinigay niya agad ang justice. In the time of Exodus, ang tao ay hirap na hirap ng kanyang bayan sa pang-aalipin sa kanya ng Egypt. Hindi na pinatagal ni Diyos yung paghihirap na yun at sinagot sila. So that character of God na hindi niya hahayaan yung tao na alam niya na naghihirap ay papangakuan niya darating siya. Hindi niya napalatagalin yun. Pagamat sinasabi natin, kasi tayo, nakabound tayo sa time
So, kaya sinasabing hindi natin alam yung time. Kasi may mga panahon na parang gusto natin ni Lord ngayon na, we wish na ngayon din darating siya. Pero sa Kanya pa rin yun. Hindi natin alam kung kailan siya darating, which is perfectly nakaplanned na yun. Hindi natin alam yun. Tayo ba alam natin nung tayo bago naging Kristiyano, na-imagine mo na ba maging Kristiyano ka? Hindi, di ba? So lahat ng yun, nakaprepare yun, at hindi natin na-imagine kung kailan niya sinet up yun, kung paano mangyari yun. So paano pa itong pinaka-greatest na rescue na gagawin niya sa atin? Na hindi niya ipaplano ng maayos at hindi niya tutuparin. So yun na lang yun. So mahirap tong millennialism, which is na nagpapakita ng dalawang return. So ang second return daw ni Christ, the second return of Christ leading the last great confrontation and final days of judgment. Saka lang sa daw magja-judge. Papakawalan niya si Satan muna, manggugulo muna. Para siguro si Satanas, bihira ka naman, kinulong mo na ako, papakawalan. Alam ko namang sa parusahan mo rin ako eh. Ang ganda rin mangyayari. So parang hindi logical kung isipin. The Reformed view concerned the 1,000 years reign and the binding of Satan in Revelation 20. Kung babasahin natin yung buong Revelation 20, is simply that Christ rules supreme from His ascension to His return. Naghahari na siya ngayon din sa panahon na ito. Minsan kasi hindi natin ma-feel, sabi na, paano siya naghahari? May nakita pang gaguluhan, may injustice pa. So yung ganong pakiramdam ay nakadikit sa iyong feelings. Pero isipin mo, kasama ka doon, nagiging patient sa Lord sa iyo. Kasi hindi pa siya tapos sa iyo eh. Isipin mo, dinidil ka pa ni Lord. Kasama ka doon, kaya hindi pa siya dumarating. Dinidil ka pa niya. So, yung patience niya, hindi mo na matatawaran. At yun nga nangyayari. Sabi nga, yung 1,000 years, maaaring sa Diyos ay one day lang. Hindi natin alam kailan eh. Bakit sinabing 1,000 years? Hindi niya sinakso 1,999. Wala, lagay 1,000 years lang. Walang eksaktong number. Kaya ang iba nga nagpo-formulate pa eh. Pero wala naman talaga. Ang iba, inaano nila na 1,000 years, eksakto yan. Wala namang sinabi literal. Pero wala namang sinabi na 1,000 years literal. Tandaan natin, yung Revelation is full of symbolism. Na hindi lahat doon literal. So, isang magandang malinaw doon, God is in control. Simula noon, nung dumating siya, kaya nga yung announcement the kingdom of God is at hand. Kasi pagdating niya, maghahari na talaga siya. Yun ang hindi naintindihan ng mundo. Naghari na siya nung dumating siya until kaya nga sinabi na, He ascended to heaven and sit at the right hand of God. Yun yung symbol ng paghahari niya sa kanyang buong creation. Yan. Rule supreme in His ascension to your turn. And that Satan cannot conclusively guide the history. Hindi na nabibigyan ng pagkakataon pa si Satan na hawakan, na nakulong niya na to guide the history of the world to prevent the gathering of Christ's church. We believe that Christ will only return, ito yung sakto, hindi rin natin alam to, when the number of elect is complete. May nakasulat sa Biblia, ni-retire nila yung 144,000. Ang hirap nun, imagine. Kahit yung mga nang pinanindigan yung 144,000, pero kung isipin mo ang miyembro nila ilan, milyon na. So ano sila yung mga iba dyan? Tsambahan lang kayo dyan. Arang hirap imagine. So hindi mo rin pwedeng iliteral yun. Darating lang Panginoon kung lahat ng sa Kanya ay nasa Kanya ng kawan. Yun ang malinaw. 2 Peter chapter 3 verse 8 to 10. Sabi dito, but do not overlook
Basahin natin sa 2 Peter chapter 3, verse 8 to 10. But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. The Lord is not slow to fulfill His promise as some count slowness, but be patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. So this God is so patient na ang bawat kanyang bayan ay to reach to repentance. Kasi yung mga panahon pa na hindi pa talaga nagre-repent, ibang nasa kanya pa. But He is continue to reveal Himself to them to reach ng kanilang repentance. Yeah, He is patient to us. Kasi tayo, feeling natin ang tagal, no? But the Lord is not slow to fulfill His promise. Verse 10, but the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and heavenly bodies will burn up and dissolve. And the earth and the works that are done is on it will be exposed. Ganito yung itsura ng judgment. I-raise up niya lahat at ang bawat lahat ng mula ng simula, i-raise up niya lahat. Kung maaari ba siguro, hindi ako sure, pero maaari na kung bulag man siya, maaari nakakita na siya nung raise up siya. Pwede. Pero hindi naman nilinaw sa Biblia. Pero lahat tayo raise up at bubuksan ng libro. At i-judge tayo according sa ating ginawa. Sa mga believers, anong makikita niya sa book ng ginawa niya? Yung righteousness ni Christ. So, hindi na siya sisingilin. Ano na siya? Na justified, hindi ka guilty. Yung iba na hindi kay Kristo, ang makikita, bubuksan. I-expose sa lahat yung kanyang ginawa. So, wala nang back secrecy law sa panahon na yan. Expose lahat yun. So, lahat ng kahihiyan, lahat ng evil mo, i-expose sa lahat. So, matinding kahihiyan talaga ito. Hindi mo na maitatago. At maramdaman mong guilty ka. And you will be judged right away. Hindi yan isa-isa. Sa tingin ko, sabay-sabayan. Isipin, mili-mili na yung isa-isahin mo pa. In the twinkle of the eye nga, ang mangyayari. So, the manner of His return, yung Christ, paano siyang return? Christ will return corporally and visibly as He has ascended with great glory and majesty. Visible sa bahat ng tao. So, nag-usapan namin kanina ni Pastor Well, paano kaya ang tsura ng pagdating ni Kristo? Sabi nga, kung paano siya umakyat, anong tsura niya, ganun din siya pagbaba. At makikita ng lahat. Sabi naman, ano kaya may sinabi si Pastor Well, iba daw sabi, kasi dahil modern age na, lahat may communication na, i-share lahat daw, kuha ng picture to, i-share lahat, makikita na. Parang hindi ko may imagine ang nangyari yun na. So, kung ano-ano pa man, isa siyang Diyos, and He can be visible to all, kahit saan ka. O maaari, wala naman sa Biblia ang iba, na mawala lahat. At ang titingin na lahat ay sa Kanya na. Ang lahat ng tao ay titingin sa Kanya. So, ganun ang mangyayari. So, sinabing all, lahat. 1 Thessalonians verse 4 hanggang 16, for the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the archangel's call, with the sound of the trumpet of God. So lahat yung trumpet na yun, maririnig ng lahat. Behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him. So kung anong manner pinakita, maaaring vision, basta to sure, lahat ay makikita siya. So iba nag-imagine, di totoo palang flat earthers.
Flat earth lang, lahat makikita nakatingin sa kanya. So, wala namang gininaw sa Biblia yan. Kaya wag nating panggitin dyan. Basta magpapakita siya at makikita siya ng lahat. Either kung ano man yun mangyayari. Isang na-imagine ako, imagination ko na pero wala sa Biblia. Siguro, ang sakin ko, mawawala yung creation na ibang creation sa mundo, even yung mga planets, lahat ng lumiliwag. Magkakaroon ng isang space na siya lamang ang liwanag. Lahat makikita. Pero inisip ko lang yun. Pero hindi sa Biblia. Huwag niyo masyadong seryosohin. Pero itong sure, makikita siya ng lahat. The church is always be directed, kasi lahat yon na kanyang bride will be directed toward this day and to live in a conscious readiness of His coming. Tulad ng kanyang parable of the 10 virgins. Di ba? Sila naka-attend sila. Kasi di nila alam nilang darating, pero hindi nila alam ang time kung kailan darating. So may nangyari, di ba? Iba, akala nila parang sure sila. Ay, darating sure, pero hindi nila inaghandaan. Hindi sila nagkaroon ng extra oil para, dahil pagdating ng gabi, wala silang makikita. So yun ang nangyari. So be ready. At kasi we are anticipating na darating ang ating Panginoon. This is the church, yun yung direction ng church. Kaya laging pinapaalala sa atin na yung pagdating ni Lord, na sa kanyang pangako ay pinapaalala sa atin every Sunday na narito tayo. So, 1 Thessalonians verse 5 to 6, let us keep awake and be sober. Ano to, Pastor? Huwag ka dapat pag dumating, di ka lasing. Hindi, joke lang. Hindi ko tama. Anything basta you are aware na darating siya. No. Oh, yan. Kasi lahat naman tayo magigising, magkakaroon kasi ng sound of trumpet at lahat na marinig tayo. Marinig natin. O either, so paano yung mga bingi? O, pinahihirapan yung sarili nyo, ano? Paano yung mga ibig hindi makarinig? Basta! So, the power of God, imposibleng hindi lahat tayo ay hindi magiging awake pagdating niya. Siya yung creator natin, siya nag-create ng lahat. So, darating siya. At every eye will see Him. Tatako tayo sa pangalawang bahagi ng ating pag-aralan. Yung the resurrection, yung pag-resurrection of the body. The day of judgment will begin with the resurrection of the dead. And all the dead will be distinguished between following. So mag-imagine ka ng paano resurrection, parang ano yan, parang horror yan. So yung bubukas, lalabas yung mga kamay sa hukay. Parang nakakata thriller. Panood nyo ba yung TV na thriller? Hindi ganun. Ganito yung itsura. All the dead will be raised out of the earth. So ganun pala, lalabas talaga sa earth. And their spirit are once again reunited with their bodies in which they live. Pag namatay yung tao, which is anong sabi ng Biblia, na absence, ang mapatay yung absence ng kanyang soul, mapupunta sa kung saan siya nanggaling, which is God. So nandun sa Diyos yung soul. So babalik yung mga soul na yon sa katawan. So paano po yung na-cremate na, nadurog na, naging abo na? Basta, kaya niyang create out, wala yung creation, yun pa, hindi niya kayang buuin. Babalik niyan, kahit ikinalat ka na sa buong dagat, pero nangyari na yun, di ba? Ibubuuin niya yan. Those who are then living shall change in the twinkle of an eye. So, hindi mo ma-imagine yung parang buto na unti-unti. Bagay, may pinakita yan sa Old Testament, yung buto. Yung dinaanan ni Elijah ba yun? O si Elijah. Karoon ng laman, karoon ng... So, ito, in the twinkle of an eye, parang isang pikit mata lang, mabubuo at mabubuhay yung mga tao. Shall change in the twinkling of the eye. 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, sabi rito, then who are alive, yung mga buhay ito, who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, we will always be with the Lord.
1 Corinthians chapter 15, verse 5 hanggang 52. Then behold, I tell you a mystery. We shall not all asleep, but shall be changed. In a moment, in the twinkling of the eye, the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will raise imperishable, and we shall be changed. Ginagawing immortal yung mga mabubuhay. So mga ganitong pangyayari, hindi natin totally ma-picture out kung ano talaga itsura. Maliban na lang si John, inireveal sa kanya kung paano inireveal sa kanya. She's image kung ano man sinulat na ito. Specifically, ganito lamang ang kanyang nakita. Mabubuhay yung mga tao na mayroong immortal body. Dahilan kung bakit immortal sila. And then, this is the day of judgment. The third one. The day of judgment is for all people. Men, women, and children who live, none excluded, who will all appears in person for the great judge, Jesus Christ. The scripture teaches that the books will be open and that all facts of life, thought, words, and actions will be duly presented as evidence. Parang talaga sa korte. Pagdaharap ka sa judge, ilalatag lahat ng ebidensya laban sa iyo. I-reveal lahat. Tandaan natin, walang sekreto na hindi ibubulgar ng Diyos. Lahat tayo ay bubuksan lahat yan. Revelation chapter 20 verse 12. Ito sinabi sa Revelation chapter 20 verse 12. And I saw the dead, the great and small, standing before the throne. The books were opened. Another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books according to what they had done. So may record tayo doon. Lahat ng ating ginawa. Wala tayong takas, may resibo ang Diyos natin sa bawat isa sa atin. At ilalatag niya lahat yan. In another book will be opened, the book of life, which names of God's children were written before the foundation of the world. Isipin mo, before the foundation of the world, nakasulat na yung pangalan mo. So bago pa naisip ng magulang ang pangalan mo, naisip niya na yan, na iyon ang ipapangalan ng magulang sa iyo. O maaari, yun talaga ipapangalan sa iyo. Diba? Kahit pangit pala yung pangalan mo, diba, marami ko na pangit ang pangalan ko, gusto kong palitan eh. Pangit ang apelido ko, gusto kong palitan kasi inutukso. Kahit palitan mo po yan, nakatagda na yun yung pangalan mo. So imagine how this God, how He control everything mula sa simula hanggang doon sa time that He will gather us. Revelation chapter 13 verse 8, and all who dwell on earth will worship it, and everyone whose name is not written in the foundation of the word book, in the book of life of the Lamb who was slain. Verse 17, verse 8, the beast that you saw was, and is not, and is about to rise from bottomless pit, and go to destruction. The dwellers on the earth whose name have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast, because it was, it is not, and it is
to come. So, ganun ang mangyayari. Sipin mo, simula pa lamang alam na ng Diyos, nakaplano na lahat yung mga bagay na yan. So, everything na nangyayari either is bad for you or so good to you, all of that ay aware ang Diyos at alam niya ang nangyayari nito. Gaano man kasama, we end up pa rin sa kanyang mercy at sa kanyang grace na iyong pangalan, simula't simula pa lamang ay nakalista na sa kanyang Book of Life. So praise God for that. So ano mangyayari? Sa the righteous, which is in the Book of Life. The righteous, those who have believed and trusted in Jesus Christ and serve Him truly, will then be vindicated. Their full redemption will be completed, and they will be received the fruits of their labor and the trouble they have suffered. Their innocence will be made known to all. And this is how ilalatag niya ang justice sa lahat ng injustices na naramdaman ng bawat mananampalataya nun sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya, i-wipe up niya ang ating luha. Lahat ng ating iniyak sa Lord na feeling natin ay injustice ay ipibindigate tayo ng Panginoon. This is how the righteousness na makikita. And how about the wicked? The wicked will be convicted. Say guilty sila kasi wala sa kanila ang righteousness ni God. By the testimony of their own conscience, and will become immortal. O at least immortal kayo. Problema lamang. But only to be tormented. Yun lang ang problema. Immortal nga kayo, pero tormented kayo in eternal fire prepared for the devils and his angels. Yung tipo bang gusto mo na mamatay pero hindi ka mamamatay. Matthew chapter 25 verse 41. Yun yung mangyayari doon. Sige, tingnan nga natin. Matthew chapter 25 verse 41. Then he will say to those in his left, "Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devils and his angels." So malinaw yan. Yun yung pag-split niya ng sheep and goat. At anong mangyayari sa earth, sa mundong ito? This old world will be purified by fire and flame. 2 Peter chapter 3 verse 7. And the new world will be prepared for God's children, the new earth in which righteousness dwell. 2 Peter chapter 3 verse 7. But by the same word, the heavens and earth that now exist are stored up for fire. Excuse me. Being kept until the day of judgment and destruction of the ungodly. So, magiging parang furnace siya, no? Imagine mo. Parang earth, parang naging panggatong para dun sa para i-torment yung mga wicked. At magkakaroon ng new heaven and new earth. And then,
Ito ang hinihintay ng lahat. It's the final na ibibigay sa atin, the eternal Sabbath or the eternal rest. For those who have confessed Christ's name on earth, the Lord will be intercede and confess their names before God His Father and His elect angels, and they shall be crowned with glory and honor, receiving their place on the new earth. This is a gracious reward for Christ's sake. This is yung lugar kung saan tayo ay kanyang isasama. So walang sinulat dito kung ano itsura ng bahay mo doon sa langit. Basta ang sinabi, kasama natin siya. Sa iba, di ba, may katuruanan. Dahil mas mabuti ka, mansyon yung bahay mo doon. 2 floor, may ano ka pa, may rooftop ka pa. No, hindi. Basta nandun ka. Parang ganito. Mas magandang imagine na isang feast o isang wedding na kayo ay in-invite, free lahat. Para sa isang hotel na may kanya-kanyang kwarto, free lahat. Yung accommodation, yung pagkain, basta kasama ka doon. Kasi yung isa-isa kayong parang may bahay, iba-iba ang itsura. No. The clear is receiving their place on the new earth. This is a gracious reward of Christ, crowned with all glory and honor. So both in the Heidelberg Catechism and Borgia Confession emphasize that we cannot presently imagine the glory and joy of this new life. Hindi natin ma-imagine kung gaano ito katindi o kasaya hanggat makarating tayo doon. Our whole life will then be perfect worship of God, and therefore is called eternal Sabbath. Heidelberg Catechism, Lord's Day 38. Sige, kung naalala nyo, sige, babanggitin ko na lang. Kasi hindi na-prepare yung mga books natin para dun sa Lord's Day 38. Lord's Day 38, question and answer 103. Yung second answer, that all the days of my life I rest from my evil works. Let the Lord work in me through His Holy Spirit, and so begin in this life the eternal Sabbath. This glorious life na sa ating Panginoon, sa Kanyang presensya. Yung Lord's Day question 38, question and answer, number 103. Ano yung, ang ano dito, yung what is the fourth commandment? Yung fourth commandment? Alam niyo fourth commandment? Sabat na pinag-uusapan natin eh. Yun yung ibig sabihin nun. My life, I rest from my evil works. So wala na yun. Kasi we are internally kasama sa Kanya sa rest. Ganito yung tsura. This glorious life will be different in many aspects. Ano magiging tsura ng glorious life natin? We may see God. Makikita natin ang Panginoon. Di ba sa panahon natin, di natin kayang tumingin sa ating Panginoon. Pero dito, we may see God. So, tama yung pangako doon sa Beatitude. Paano natin makikita ang Diyos. They shall see His face. Revelation chapter 22, verse 4. Since heaven and earth are unified na eh. Pinagsama na. So wala na siyang pagkakaiba. Iisa na lang siya. And only we can imagine, isang bagay na pwedeng ma-imagine natin, yung Garden of Eden, nakasama ni Adam, si God na naglalakad in the whole of the earth. Kasama niya at nakikita niya. So anong nagkasala? Di ba nagkasala? Anong nangyari sa kanila? Natakot na sila, ayaw nilang makita si Diyos. Di ba? Wala na yung serpent, sure. Wala na yun. Kasi kasama yun sa paparusahan eh. Wala na yung serpent na yun.
The former things have passed away. Is a Revelation chapter 21 verse 4. Sorrow, pain, sickness, death, and sin will be non-existent. So wala na talaga lahat na yon. So wala nang sorrow, wala nang pain, wala nang death, and the sin, hindi na natin makukumit dyan. Sa panahon na yan, will be non-existent. The relationship will not be as they were on this earth. Puntahan natin Matthew chapter 22 verse 30. Ano yung itsura ng relationship natin? Tama ba? Matthew 24 verse 30. For in the resurrection they will neither marry nor are given in marriage, but like angels in heaven. So, parang tayo ay originally nagdedwell na sa heaven kasama niya. So, isang bagay na pinag-usapan. So, paano yung yung thief na pinakuhaan ng Diyos nung napako siya, di ba may thief na sinabihan ni Christ? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Para sa akin, pag-usapan din naman kanina na inassure niya na yung thief na kasama na siya. So, same thing, kasama siya sa bubuhayin muli. Pagdating ni God, at the same time, ganun din ang gagawin sa kanya. Siya, katulad natin, we are the believer of Christ, assured na kasama siya. So, yun ang sinabi ni Lord, ni Jesus Christ sa kanya. Namatay yung thief na kasama niya, at darating yung kanyang pagbabalik, bubuhayin siya muli, at isasama siya. Kasi pinangakuha na siya. There will be no time or passing of time as we know it today. Wala nang umaga, wala nang gabi. Night shall be no more. Revelations 22 verse 5. But we receive eternity to praise and glorify God. So mag-iiba talaga ay itsura ng hindi natin nakasanayan. So we cannot imagine talaga, fully imagine kung anong mangyayari. But in anticipation, na ito ay mangyayari at iwigisan at we will be glorifying God. We will eternity praising Him dahil sa mararanasan natin sa panahon na yon na tayo kasama niya sa Kanya in eternity. So wala nang day of night kundi isang panahon na lang forever nakasama natin. We long for the day when we may eternally serve God in perfection. Ito yung time we serve God in perfection and we may live in complete harmony with all men. Kung dati ay hindi tayo magkakasundo-sundo, lahat ng kanyang hinirang, may live in complete harmony with all men. We await this day with joy. Lahat naman tayo itong wish, diba? Ano ba yung wish mo sa mundo? World peace. Lagi tayo mayroong world peace na ganyan na pero parang normal na sinasabi. Pero this is the true peace. Ang lahat ng tao ay magkakasundo at iisa lang ang ating pinapupurihan. We await this day with joy, without fear. Dreadful though it be, nakakatakot kasi darating ka, haharap ka sa judge. When we will be fully comforted in Jesus Christ our Savior. So itong isa sa na-imagine ko, pag humarap ka dun sa judge, yung judge na nakaharap mo ngayon, siyang maghahatol sa'yo,
siya rin yung nagbayad ng utang mo. So pagdating mo doon, sisingilin ka pa ba? Hindi na, binayaran ka na eh. So yun yung confidence na ibibigay sa'yo. Oh Lord, ito ang nagbayad ng utang ko, so wala na akong problema. So ganun yun ang ibig sabihin na. When we'll be fully comforted in Jesus Christ, our Savior. This longing is not ourselves. Again, this longing, hindi nakabase kung anong ating nararamdaman. But it has been stirred in us by the Holy Spirit. All these things still working kasama ng Holy Spirit. Kung paano ni-reveal ng Diyos sa mga buhay natin o mamit natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit, the same Holy Spirit na mag-stir up ng ating puso na we are longing that na kanyang muling pagbabalik. The Spirit is the bride. Come, who will deliver me from this body of death. Thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. This is how the Holy Spirit na ni-stir up niya ang bride. We are the bride who is waiting for Him sa ating bridegroom. Ganito kung paano ang nararamdaman na tayo ay isasama niya at tayo naghihintay sa ating bridegroom. Lahat tayo bilang church is His bride at alam natin na tayo ay ikakasal sa Kanya. At yun ang hinihintay natin lahat, na magiging isa sa Kanya. So ito yung comforting ng word ng ating Panginoon. Though we may suffer a little while here in this earth, hindi tayo makakaligtas sa suffering, but all those suffering ay iipunin niya. Lahat ng injustices na ginagawa sa atin, iipunin niya. Lahat ng ating paghihirap, either in sickness man yan, in poverty, or somehow mga injustices na ginagawa sa iyo, heartbreaks, lahat yan ay kanyang papawiin pagdating ng panahon na siya'y ating makasamang muli. Hindi natin kayang maglong hanggat na tayo dito ay nasa corrupt body pa. Pero the Holy Spirit will stir up our heart for that longing sa Kanyang muling pagbabalik at sa muli nating pag-iisa. Ang ultimately pag-iisa natin sa Kanya at isasama niya tayo magpakailanman. Ito ang ating patuloy na ina-anticipate. So, kung ano man ang mangyayari sa mundong ito, alam natin pansamantala lang ito at mapapawi at babaguhin niya ito. May tendency tayo na gusto natin baguhin ang mundong ito. No, hindi natin kayang baguhin. Yung sarili mo nga hindi mo kayang baguhin yung mundo pa. So, leave that to God. Kasi sa ngayon, He is reigning over us. He is the King. He is the God. Nakalatag na yung plano na yan. And we'll only wait for that. Everything will be completed at darating ang panahon. We may, sa ating lifetime, di man darating yan, but darating din ang panahon yan. So, continue to trust God and continue to hope sa Kanyang muling pagbabalik. At patuloy na nagbibigay sa ating comfort yung pangakong ito ng ating Panginoon na siya niyang tutuparin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po muli sa iyong kabutihan, katapatan sa amin. We know na hindi kami ligtas sa mga hindi magandang nangyayari sa mundong ito. But thank you for the hope and for the assurance na lahat na ito ipapawiin mo. Lahat ay aayusin mo. Hindi ka na fully imagine kung gaano ito kaganda. But, thanks for the Holy Spirit na kami ay sinistir up niya. Anticipation ng muling pagbabalik.
At Panginoon, kami magtitiwala at patuloy na magtitiwala sa inyo. Na ano man mangyari, nasa iyo na kami. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.